Napakababoy mo naman kung meron pang mas mababang uri na itatawag ko sa'yo, yung natatawag ko sa'yo. Para kang hindi na tao nito. Wala naman yung mali siya sa akin. Gumagamit ka ba, sir, ng droga? Ay, hindi po. Kung hindi ka gumagamit ng droga, may sira ka sa ulo. May sira ka sa ulo, sir. Walang hiya ka. Yung ginagawa mo sa mga anak mo, napaka-walang hiya kang tatay, walang kang kwenta. Mabubulok ka sa bilangguan. Sinisiguro ko sa'yo. Tita, magandang hapon po. Magandang hapon po. Nung nagsusumbong sila sa kanilang nanay, na yung kababoy na ginagawa ng kanilang tatay, hindi pinakinggan ni nanay o bagkus pinakiusapan. Opo, hindi po. Ang sabi po ng anak niya po, ihinto daw po yung demanda po. Kasi po kawawa daw po yung mga anak niya daw po, hindi niya daw po kayang buhayin po. Ididemanda na, sana. Opo, ididemanda po. Kaso po, Pinigil niya. Opo, pinigil po. Hindi niya daw po kayang buhayin po yung mga anak niya po. Kasi maliliit pa po yung iba po, mga kapatid niya. Kasi grade 6 pa po nangyari yung panganay po. Pero problema, hindi niya kayang buhayin. Yung mga- Kung nakulong yung tatay, magtrabaho siya. Yung ate ko po, nagtitinda din po siya sa palengke po. Ilang taon na itong mga bata ngayon? Yung panganay po, 26. Yung pangalawa po, 19. Yung pangatlo po, 18. Pero nung mangyari yung pangahalay, ilang taon pa lamang sila noon? Yung panganay po, grade 9 po. Tapos yung pangalawa po, 18. Yung isa naman po, inuumpisahan na po niyang hawak-hawakan po. Ano bang trabaho nitong tatay nila? Sa motorcycle lang po. Ano to, nagdadrugs? Hindi ko po alam po. Nakausap na ho ba ng mga otoridad na sampahan ng kaso? Hanggang ngayon, wala pa rin kaso na isampa? Wala pa po. Pero nagpunta po kami sa Krami po. Ang sabi po sa amin, pupunta daw po kami sa doon po sa Daguhoy daw po. Doon daw po kami magsampa po ng kaso po. Bakit sa Dagoy? Kasi doon nangyari. Opo, sa Bohol daw po. Para mabilis daw po yung pagsampa ng kaso. Tatlo po kaming uuwi, wala po kaming pamasahe po. Ako pong bahala. Kami pong bahala. RTI pong bahala sa pamasahe niyo po. Allowance ninyo, lahat po. Financial assistance, bibigay ko po. Pagpunta niyo po ng Bohol. Maraming salamat po. Kasi tama nga naman po yung advice ng pulis dito sa Maynila na kung saan nangyari kasi yung krimen, doon dapat isasampa Opo. yung kaso. Tatay, magandang hapon. Magandang hapon po. Mabubulok ka sa bilangguan. Sinisiguro ko sa'yo. Napakababoy mo naman kung meron pang mas mababang uri na itatawag ko sa'yo, yung natatawag ko sa'yo. Para kang hindi na tao nito. Hindi sir, parang anak lang ang ko sa kanya. Wala naman yung mali siya sa akin. Walang mali siya yung paggamit mo sa mga anak mo? Walang mali siya yun? Hindi ko naman ginagamit yan sir eh. Naku sir, pero bago dapat makulong, dapat ipa-examine mo na sa psychiatrist yung kukote mo. I'm sure. Gumagamit ka ba sir ng droga? Ay, hindi po. So kung hindi ka gumagamit ng droga, bakit mo nagawa ito? So meaning, kung hindi ka nakadroga, may sira ka sa ulo. Para kayanin mong galawin yung mga anak mo, sarili mo mga anak, gagalawin mo, ibig sabihin may sira ka talaga. Dapat bago ka makulong, ayusin mo na siguro yung yung utak mo. May sira ka sa ulo, sir. Anak lang yung ko sa kanya sir. Wala naman akong mali siya sir eh. Tapos binigyan naman niya ng wala akong magawa sir, sa kanya rin yun eh. Pero inaamin mo na nagalaw mo yung mga anak mo. Ay, hindi ko nagalaw sir. So bakit magreklamo itong mga bata kung hindi mo sila nagalaw? Pwede sir, examine natin yan. Ay, yun talaga mangyari. nagalaw pa po. Kakasuhan ka ng asahan noon pa eh. Kaso yung nanay, ang mismong pumigil dito na wag ng kasuhan ikaw dahil hindi raw siya hindi mabubuhay niya ang mga anak niya kapag ikaw ay nakulong. Ito, meron na kami medical report. Ito na, lumabas na sa medical legal report na nagalaw yung mga bata. Sir, hindi naman sir oh. Ito na nga, hawak ko na nga ito medical legal report na nagsasabing yes, nagalaw yung mga bata. Ikaw na mismo nagsabi kanina na ipa-medical. Ayan na, tapos ng medical. Walang hiya ka po. Yung ginagawa mo sa mga anak mo, napaka-walang hiya kang tatay, walang kang kwenta. Matagal kong tinis yung panganay mo. Anong ginawa mo? Sinunod mo pa yung pangalawa mo. Walang hiya ka. Ang kapal ng mukha mo. Sarili mong dugo. Sinisira mo yung buhay nila. Kapal ng mukha mo. Walang hiya ka. Walang hiya kang tatay. Wala kang kwenta. Na ikaw ay napakawalang hiyang tao. Napakababoy mo po.
Sobrang kang pagkababoy. Gusto ko para sa mga pamangkin ko na makakuha sila ng hustisya sa ginawa. Dr. Camille, Opo, itong mga bata, trauma po itong naranasan nila ngayon. Kailangan po namin ng inyong intervention para tulungan sila dito po sa pangyari. Apo. But before that, tatanungin ko, bakit nagagawa ng isang hayop na tatay na babuyin yung kanyang mga anak? Yun po ang nakakalungkot, sir, dahil kasi hindi po ito tungkol sa yung pagiging hayok sa sex, kung hindi yung parang ang feeling niya may kapangyarihan siya over sa mga mas mababa na akala niya makakayanan niya in control. Pero eto, dapat maisip nitong lalaking ito na kadugo niya ito. Kasi kung sasabihin yung gagawin niya sa ibang tao ito, maaaring sabihin natin it's about yung talagang increased libido lang or talagang meron siyang gustong pagparausan. Pero kung ang gagawin niya ito sa mga anak niya, talagang sasabihin natin na hindi na yata tao itong lalo na natatay ito, di ba? Para po talagang, tama po yung sinabi ng word na parang sa hayop na po dahil wala siyang pinipili, na hindi niya inisip yung ano yung kapakanan nitong mga anak niya, na ito ay anak niya talaga. So parang hindi ko po alam kung ano nasa isip niya nung ginawa niya ito. Ewan ko lang kung dinideny pa ba nung taong ito yung ginawa niya. Dinideny niya po, pero sa kanyang boses, hindi siya remorseful eh. Parang wala lang nangyari. Oh my God. Kung ganyan at sir, alam naman natin pag walang remorse na ganyan, maaaring merong pong personality problem ito, pero kung parang it's either na napaka-sociopath na ng behavior niya. So talagang siguro dahil sa ginawa niyang ganyan, talagang matinding hakbang po ang dapat nating gawin. May sira sa ulo po itong lalaki ito. Maaring sir, sociopath po. Hindi po talaga siya yung sabihin na natin na yung talagang merong pong depression na mental illness, pero it's more of a sociopath behavior na talagang kinakailangan po, masasabi natin na yung ginawa niya, talagang mali. Dahil kasi kung wala siyang remorse na ganyan, ibig sabihin, huwag niya pong sabihin na may sira po ang kanyang pag-iisip. It's more of yung talagang yung behavior niya, yung kanyang behavior ang nagpapatindi kung bakit niya nagawa yan. Kasi kung sasabihin natin ito ay isang taong meron pong talagang depresya sa pag-iisip, hindi po naman siguro sila gagawa ng ganun kaagad na measure. It's more of yung a sociopathic behavior na nangyari dito sa taong ito. Kaya nakakalungkot mang isipin, pero siguro yung mga bata talagang kinakailangan po ng immediate intervention. Dahil kasi napaka-traumatic po yun. Yung isa po ay 26 na, yung isa 19, yung isa 18. Pero ang nakakapanindig balahibo nito, yung 26, when she was still 12 years old, hinahalay na siya ng kanyang tatay na itong walang yang lalaki ito. For so many years, ginawa niya story yung kanyang anak. Naku, nakakalungkot po dahil kasi may mga edad na po pala itong mga batang ito tapos ganyan pa yung ginawa niya. Malaki pong trauma talaga ang sabihin natin. Medyo iba yung counseling po ang kinakailangan dito. Tsaka pag sa ganyan po siguro pwede natin i-refer din po natin sa psychiatrist para sa ganun talagang makita kung gaano po yung extent ng trauma na meron itong mga anak niya. Tita, ipapa-counseling muna natin mga bata o gusto niyo punta na sa Bohol? Meron naman siguro mga psychologists doon, psychiatrist na pwede magtingin din sa mga pamangkin nyo. Ako na pong bahala sa pangmamasahe and all gastos. Ano pong gusto nyo? Gusto ko po umuwi po para Umuwi na. makasuhan po siya po. Sige. Doktora Camille, kukontakin na namin kayo kapag meron pa kaming kailangan na hihingi na pabor sa inyo po, Doktora Camille. Ay, opo sir, wala pong problema yun. Thank you, Doktora Camille Garcia, psychologist, the Clinic of the Holy Spirit. Sarge, magandang hapon. Sir, idol sir, good afternoon sir. Kasamahan po namin itong mga biktima, kasama po yung kanyang tita. And of course, siguro po with the coordination po from the MSWD para dun sa counseling, para tulungan po itong mga bata, intervention and all. Kompleto naman sila sa mga dokumento. So we'll come by your office, like I said, tomorrow or the day after tomorrow, Sarge. Nandyan ho ba kayo? Yes sir. Our pleasure sir na i-assist po namin yung biktima at saka yung team niyo po sir. Itong suspect, lampas na po yung sa the crime committed. So ito po ay regular filing na lamang po. Hindi ba tayo pwedeng kalawitin ito agad-agad? Para regular filing na po yan sir. Tapos pag lalabas na yung warrant, saka natin makalawit na yung suspect sir.
Maraming salamat po, Sargento Rosales. Madam, thank you po. Magandang hapon po, June Tabudlong. Magandang hapon po, Sen. Rafi. Opo. Kailangan po ng tulong po ninyo dyan sa MSWD para sa counseling at intervention nito mga bata na very sure tayong lahat na ito ay sumasailalim ngayon sa isang trauma. Dito ho makakatulong inyong ahensya, Sir June. Sige po, Sen. Rafi. Magpapatulong din po kami sa pink room namin dito. Meron po kayong mga psychiatrist, psychologist dyan para tulungan itong mga bata at sa counseling at kung anong kailangan gawin para sa kanila para ma-extend yung kanilang trauma. Yes po, Sen. Rafi, meron po. At mga babae po dapat, yung mga magtitingin dito sa mga bata. Yes po. Tulong. Yes po, Sen. Rafi, mga babae po. Okay, very good. Salamat po, Sir June. Magandang hapon po, Sir June. Sige po. Sasabihin ko na sa'yo, Idol, natapos na namin yan. Humingi na ako ng tawad kasi wala naman akong gano'n. Yung ginawa ko, hindi ano. Humingi ka na ng tawad. Matapos mo gawin yung kababuyan, humingi ka ng tawad. So okay na para sa iyo. Okay na yun. Humingi ka ng tawad. At dapat patawarin ka. Tawad sa kanya. Tapos, nakausap naman kami. Nandoon nga si Ma'am Rosales, Ma'am Jackie. Yun ang ano sa amin, nag-istiga sa amin. Kaya nga, so inamin mo na, tapos humingi ka ng tawad para sa iyo. Matapos humingi ng tawad, dapat tapos na. Yun yun. Tama? So ganun-ganun na lamang. Yung ginawa mong kababuyan, kahayupan, heinous crime, ang katapat lang pala doon, humingi ka lang ng tawad, tapos patawarin ka na dapat. May gusto kong sabihin sa mga bata, magsalita ka. Wala na po, kasi yun naman ang gusto nila. Wala naman akong ginagawa. Yung, mayroon man lang akong ginagawa, pang ano, magulang lang ang iniisip ko. Wala akong ginalaw sa... Wala kang ginagawa. Sabi mo humingi na ako ng tawad. So kung wala kang ginagawa, hindi ka humingi ng tawad. Humingi ka ng tawad, ibig sabihin, meron kang ginawa. Opo, hindi, Idol. Ang ginawa ko lang yun, naghalik lang ako. Anong ginawa mo, Kamo? Hinahalikan ko lang siya, yapos ng yapos. Para lang ano, yung inisip ko kasi, para lang magulang, walang mali siya. Wala naman akong ibang ginagawa na ano. Hindi ko alam kung tatawag kita tatay ba o tatawag kita hayop. Meron ng medical legal report na nagpapatunay na ginalaw mo yung mga bata. Hindi mo pwedeng kontrahin to. Sensya ito Hindi to haka-haka. Science found out na talagang itong mga bata ay na-rape. At sino yung nang-rape sa kanila? Ikaw. Hindi po ako nag-rape na, no. Hindi po yung ginagawa. Humanda ka na lang. For now, magpakabait ka. Sana wala ka na mabiktima pa. Hintayin mo na lang yung hatol sa'yo hanggang sa ikaw ay makulong, okay? Opo. Sige. Tita, sasamahan namin kayo. Gastos ko po lahat. Wala kayong problemahin. Ni 5. Lahat. Maraming salamat Lahat. po. Bubuhos po ako ng tulong sa inyo, sa mga bata, at kung anong kailangan ng mga bata, pati sa mga therapy, kung merong kailangan tayo ng private psychologist o psychiatrist. Sagot ko Maraming po yan. salamat po, sila. Lahat po. Sige Thank you po. Walang anuman po.